Kayo ba'y masayang-masaya? Dapat lamang mapasalamatan ang Panginoon. At dadako po tayo at tayo po ay pupunta sa ating dapat upuan dahil bigay na po natin ating mahal na pastor, nagbigay ng message, si Pastor Reverend Christopher E. Vasquez. Praise the Lord, hallelujah. Blessed afternoon sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid. Purihin ng Diyos at naganap na ang ating pinanalangin, ang unang activity natin sa year 2022 ay ang pagsalubong ng pasasalamat sa ating Panginoon. Ang mali, isang bagay kailangan natin maintindihan kung bakit natin ginagawa ito. Dahil may mga nangyari na hindi natin kayang tumbasan, higitan, at pigilin. Pero ang Diyos ay nagpahintulot sa mga bagay na ito kung bakit tayo ay narito pa hanggang ngayon. Kaya mga kapatid, kung maintindihan lang natin ang dahilan at lawak ng kahulugan ng salitang sa Diyos ay magpasalamat, ikaw ay narito na tuwang-tuwa. Ikaw ay narito na sabik na sabik. Okay, mga bata. Mga bata. Ang batang maingay, hindi kakain mamaya. Okay, makikiusap ako walang maingay na bata habang nagpipig si Pasto. Pakiusap mga bata. Pwede ba yun? Okay, quiet kayo. Sige, tayo po ay nasa mensahe ng ating Panginoon bilang pagganang sa mensahe ng ating buhay na Diyos. So, ginagawa po natin ang event na ito tuwing unang buwan ng pagpasok ng bagong taon. Kasi dito natin ibibigay ang taus-puso nating pasasalamat sa ating Panginoon. Ang year 2021 ay tinuturing kong napaka-critical na taon. Pag sinabing critical ay sobrang panganib, sobrang delikado, sobrang lahat na ng sobra naon sa taon na yun. At buuin ang ating buhay na Diyos na lampasan natin yun. Amen ba doon mga kapatid? Palapakan natin ang ating Panginoon. Sa lahat na nakaranas ng grabing hirap sa taong year 2021, magsabi ng Amen. Sa lahat na nakaranas ng grabing sakit at pinagaling ng Diyos sa nakaraang taon, magsabi ng Amen. Sa lahat na nakaranas ng mga problema, personally, family problem at iba pa at ngayon ay naayos, magsabi ng Amen. Isa lang yan sa mga dahilan kung bakit narito ka ngayon. Kung bakit kailangan mong magpasalamat sa ating buhay na Diyos. Kapatid, tayo sa ating mensahe. Kung gano'n, ipag-aaralan the truth and power of thanksgiving. Meron pong bunga at kapangyarihan ang pagpapasalamat sa Diyos. Naniniwala po ba kayo? Hindi lang ito isang bagay na natutuwa ka na kailangan mong gawin sa Diyos. May bunga ito at may kapangyarihan ito. Kaya kailangan natin gawin. First of all, naluluwalhati ang Diyos kapag ginagawa natin ang bagay nito. At ito ay kanyang ikinatutuwa. Tingnan po natin ang ating teksto. Unang Chronicles 6:34. Ito yung nakalagay sa ating team nung nakaraan. Tuwing si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat at kailanman. May tatlong katangian na banggit yan mula sa kanyang kabutihan, pag-ibig at katapatan. Yan ang katangian ng Diyos na di nawawala sa kahit anong panahon at kahit anong sitwasyon. Patuloy niya itong pinapamalas yung kanyang kabutihan. Sabi nga kahit sa mabuti at masama,
mabuti ang Diyos. Pero higit na mabuti ang Diyos sa mga anak niya na nagpapasalamat sa Kanya. Kasi Kanyang pinauulan ang ulan sa masama at mabuti. Pinaaraw ang araw sa masama at mabuti. Pero higit na mabuti ang Diyos sa mga tao at mga anak niya na nagpapasalamat at mabuti sa Kanya. Pag-ibig niya ay tunay. Pag sinabing pag-ibig, walang ibang basihan ng tunay na pag-ibig kundi ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga ang mga anak ng Diyos, pag tinanggap ang pag-ibig ng Diyos, ay nagkakaroon ng pag-ibig na tunay. Lahat po tayo ay hindi ganoon katunay ang pag-ibig, libang tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos. At susubukin ang pag-ibig na yan. Kaya ipinamamalas ng Diyos ang Kanyang katapatan sa gitna ng pagsubok ng mga pag-ibig na ating kaharapin at Kanyang kinaharap at Kanyang nalampasanan. Pinatunayan niyang tunay ang pag-ibig niya sa atin dahil sa Kanyang katapatan. Diyan ba kayo mga kapatid? Mabuti, pag-ibig, at katapatan. Ito lang yung mamana natin sa Diyos, mga kapatid. Tayo na ang pinakamatagumpay na tao. Then, another verse, sabi doon, Awit 53 verse 2. Magmula sa langit, ang Diyos ay nagmamasid, ang sabi doon, sa Kanyang nilalang kung mayroong marunong at tapat sa Kanya na nananambahan. Mula daw sa kaharian ng Diyos, ang Diyos ay nagmamasid, naghahanap, tumitingin, kung meron daw marunong o tapat, ang sabi doon, sa Kanya ay mananambahan. Alam niyo yun, yung tapat at marunong manambahan, punong-puno yan ang pasasalamat sa Diyos. Tuwang-tuwa ang puso niyan kapag siya ay nasa church, nag-worship sa Lord. Na lahat na kabigatan, problema, kaguluhan na meron siya, ay nawawala kapag Kanyang naibibigay ang tamang pagsamba at pag-ibig at pasasalamat sa ating buhay na Diyos. Now, sabi ko kanina, bakit namin kailangan gawin to? Kasi ang Diyos ay naghihintay. Ang Diyos ay naghahanap. Ang Diyos ay nagmamasid sa lahat ng Kanyang nilalang. Kaya mga kapatid, sa lahat ng nilalang ng Diyos, mula sa lugar na ito ay masusumpungan. Ang Kanyang mga anak ay marunong sumamba at may katapatang sumamba at marunong magpasalamat sa ating Panginoon. Di ba tayo mga kapatid? Di mo na kailangan magpakarunong sa maraming kaalaman sa buhay na ito. Ito lang maintindihan natin. Dito lang tayo maging marunong sa pananambahan sa Diyos. Kasi yung Kanyang hinahanap, hindi ang mga magagaling na tao, matatalino, mga professional at mga dalubasa sa kung ano man. Ang hinahanap niya ay yung marunong sumamba. Yun lang ang sinabi dyan, yung marunong sumamba. Kaya kung ito yung katangian natin, mga kapatid, tatagpuan tayo ng Diyos. Natutuwa ang Diyos, nagagalak ang Diyos, kasi marunong kang sumamba. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, marunong kang sumamba. Ang dami nating natutunan na pag-aaralan, at pinag-aaralan pa sa buhay na ito. Pero yung pagsamba, marunong na ba tayong sumamba? Kaya natin ibigay na ang puso natin sa Diyos ng pagpapasalamat at buong pagpapasalamat sa nakaraang nangyari at nangyayari at mangyayari pa, sa hirap, sa ginhawa, sa kaguluhan, sa kapayapaan, sa pagpapala, sa karamdaman. Kailan mo na ibukas ang labi mo at naibigay mo ang nararapat na pasasalamat sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, hindi ako nanguhula o hindi nag-judge. Mas madalas lumabas sa labi natin ang salitang reklamo. Murmuring sa sitwasyong inaranas natin. Mag-angil, magsungit dahil sa sitwasyon, magalit dahil sa kahirapan. Pero yung magpasalamat, mga kapatid, bibihira lang. Pag meron ka lang talagang special blessing, baka doon lang natin nagagawa.
magpasalamat sa Diyos at tuwang-tuwa. Alam mo mga kapatid, pasok tayo sa 7 na bunga at benepisyo nito. Handa na ba kayo? Number 1, ang sabi doon, gratitude help us to see God. Pag sinabing gratitude, pasasalamat din yan. Kaya lang, pag tinignan niyo po ang definition ng gratitude, may sinasabi doon, pagtanaw ng utang na loob. Alam niyo mga kapatid, pagtanaw ng utang na loob. Ang isa sa definition ng salitang gratitude na pasasalamat. Kaya kailangan natin intindihin bakit tayo nagpapasalamat sa Diyos. Kasi meron tayong utang na loob sa Kanya na kahit kailan hindi natin mababayaran at hindi mababayaran. Ito ang ugat at ito ang puno at ito ang sentro ng ating pasasalamat sa napakalaki at napakadami ng utang na loob natin sa ating Panginoon. Sabi ng James chapter 1 verse 16 to 17, huwag kayong padaya mga kapatid kong minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Sabi na number 1, gratitude help us see God. Ang pasasalamat daw ay tumutulong sa atin na makita ang Diyos o ang kabutihan ng Diyos. Sinasabi ni James, huwag kayong padaya mga kapatid kong minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Sa mga bagay na nangyayari sa atin, tinatanggap natin mga kapatid. Doon maintindihan mo at makikita mo ang pagkilos at gawa ng ating Panginoon. Alam niyo po, minsan itinutukoy na mabuti yan, parang mapait sa umpisa. Pero pag iyon ang tinikman, maginhawa pala. Yung parang ininom lang namin kanina, mapait eh. Pero pag nilulok mo na, maginhawa pala. Ang pangalan nun, tokat angin. Parang Lola Remedios lang. Ang pait sa umpisa. Pero pag nilunok mo, maginhawa pala. Ang kabutihan ng Diyos na tinutukoy dyan ay hindi palamuti sa kabutihan sa umpisa. Sometimes ay may mga kaguluhan, kapaitan, kahirapan, pero pag sinunod mo, wow, napakainam pala. Kasi alam lang natin mabuti yung magaan, yung maayos, yung bang komportable ka. Pag medyo parang bang delikado at parang hindi mo hindi mabuti para sa iyo. Kapatid, ang tunay na mabuti ay nilalagay tayo sa tunay at tamang sitwasyon. Mula sa buhay na ito na siya rin naman ang may hawak. Kaya nga ang gawa ng kaaway, kunyari ay mabuti, kunyari ay maganda, kunyari ay kaakit-akit, pero pala ay puno ng kapahamakan. Sa dulo pala ay puno ng kaguluhan. Gratitude help us to see God. Paano nangyari yun? Na ang pagpapasalamat ay tutulong sa atin para makita natin ang kabutihan ng Diyos. Kasi first of all, tama ang puso natin mga kapatid. Alam niyo, kapag tayo nagpapasalamat, nakatune in ang puso natin. Hindi ka magpapasalamat na nagpapanggap ka lang. Hindi mo mapipili ang puso mo magpasalamat ka sa Diyos. First of all, nakatune in ang puso mo na ang motibo mo maibalik mo sa Diyos ang pasasalamat na ito. So, kapag gano'n ang puso natin, makikita natin ang kapaanan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, sa gitna man ng kalungkutan, ng kahirapan, ng karamdaman, makikita mo, mauunawaan mo. Ang sabi doon, tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Nananatili ang mabuting ginagawa ng Diyos, lalo higit sa kanyang mga minamahal. Huwag kayong padaya, mga kapatid. May deception nangyayari. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Walang iba tayong pagkukunan at walang iba tayong pupuntahan at dapat tanggapan ng mabuting bagay kundi sa Diyos lang. Hindi sa kung saan, hindi kung kanino man. Tanging sa Diyos lang. Kaya wag daw tayong palisip, mga kapatid.
Wala kang ibang makakamit ng tunay na mabuti kundi sa Diyos lang. Liban diyan, wala na. Palagay mo lang mabuti, palagay mo lang mainam, pero kapamakan pala. Huwag daw tayong padaya, sabi ni Santiago. So the first fruit and power ng pagpapasalamat ay yung tayo makakita ng kabutihan ng Diyos. Hindi tayo bulag. Alam niyo sa Bible, maraming pinulag sa katotohanan. Hindi na nakita ang kabutihan ng Diyos at di na naintindihan ang kalooban ng Panginoon. Kasi sabi doon, sila'y ginawang bini at ginawang bulag. Pero salamat mga kapatid, dahil sa ating puso mapagpasalamat, nakikita natin ang Diyos at ang kabutihan ng ating Panginoon. The sadness, God, if you put us in God's will, yun daw pagpapasalamat ay naglalagay sa atin sa Kanyang kalooban. Walang ibang pinakamainam na dapat mangyari sa buhay ng isang Kristiyano, mga kapatid, everybody listen, kundi ang manatili siya sa kalooban ng Diyos. Pag tayo ay nawala na sa kalooban ng Diyos, kahit sabihin mo lingkod ka ng Panginoon, pero hindi mo nagagawa ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, sablay tayo. Isa sa pinakadapat mangyari at manatiling mangyari sa ating lahat, habang tayo narito, hanggat hindi pa kinukuha ng Diyos ang ating hininga, tayo'y manatili sa kalooban ng ating Panginoon. 1 Thessalonians 5:18. At magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang pagpapasalamat ay naglalagay sa atin saan? Sa kalooban ng Diyos. Na tuwing tayo nagpapasalamat, napapanatili natin, manatili sa kalooban ng Diyos. Tanggalin mo ang pagpapasalamat kahit nagpapatuloy ka bilang lingkod ng Diyos. Ikaw ay nagyayabang na. Ikaw ay nakakalimot na sa ginawa ng Diyos sa iyo. Ikaw ay para bagang ang ina-appreciate mo na ay ang lahat ng effort at ability mo. Kung bakit ka mayaman ngayon, kung bakit ka maganda ngayon, kung bakit ka matagumpay ngayon, dahil sa effort mo. Kapag hindi mo na daw nagagawang magpasalamat, hindi mo na nilalagay ang sarili mo sa kalooban ng Diyos. Pag binaligtad nyo ang sinasabi niya, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon. Baligtarin ninyo, huwag kayong magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Ang sabi niya, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, sapagkat hindi yan ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong nakikipag-isa kay Kristo Jesus. Napakasimple lang ang pinababating ng talatang ito. Ang mga Kristiyano dapat manatiling nagpapasalamat sa Diyos. In everything, give thanks to the Lord. Sa lahat ng bagay, sinasabi diyan mga kapatid, sa lahat ng pagkakataon, tayo daw ay magpasalamat. Sabi ko nga kanina, ang problema, nagpapasalamat lang tayo kapag talagang na-appreciate mo, blessing ito. Pag talagang natuwa ka at parabagang na-meet yung mga pangangailangan mo, doon lang natin parang naibibigay ang tunay na pasasalamat. Di ba tayo pwede magpasalamat yung pagkagising mo pa lang? Na ikaw ay may maayos na hininga at payapang isip at puso para harapin ang mga buhukap. Yung hindi pa nangyayari, pinagpapasalamat mo na. Dahil may hininga ka pa at may buhay ka pa. At tatamasahin mo pa, at magagawa mo pa, at magampanan mo pa ang tungkulin mo kung ano man ikaw. Doon pa lang kapatid, magpasalamat na kayo. Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sinabing sa lahat ng pagkakataon, kahit naghihirap ka, kahit namumblema ka, kahit inaapi ka, kahit sinisigil ka, sa kahit anong pagkakataon, dapat ang Kristiyano marunong magpasalamat. Diyan ba kayo mababing, why? Di man natin mababanggit dito, kapatid. Kasi
Kasi ang pasasalamat ay isang uri ng sandata nating mga Kristiyano. God in you is our weapon. God in you is our best weapon. Alam niyo, kiniklaim natin ang mga bagay na hindi pa dumarating dahil may pananampalataya ka. Yung pag-claim mo, kung walang pasasalamat, kulang yung faith mo. Mas full, mas sincere, mas genuine, yung pananampalatayang kiniklaim na, tapos pinagpapasalamat na sa Diyos. Alam niyo, may isang bata akong namit, wala ko saan yun. Simpleng bagay. Lahat ng kanyang gagawin at lahat ng kanyang maririnig at pakikisalamuha sa kung anuman, laging may lumalabas sa bibig niyang, salamat po. Konting kibot, salamat po. Konting sitwasyon, salamat po. Yung pag na-appreciate niya yung tao na may maliit lang na effort na nagawa sa kanya, salamat po. Alam niyo kapatid, ganyan ang tinitignan ng Diyos sa kanyang mga anak. Naghahanap ng marunong sumamba at magpasalamat sa Kanya. Simpleng salita, bagamat parang paulit-ulit sa tenga, pero sa Diyos ay isang mabangong halimuya ang salitang salamat o Diyos. Di ba kayo kapatid? Minsan, pag nagpe-pray tayo, alam niyo laman, punong-puno ng kabalisaan. Yung panalangin natin, hindi punong-puno ng pasasalamat. Umaawit tayo sa Diyos, punong-puno ng kabigatan, hindi punong-puno ng pasasalamat. Umaatin tayo sa bawat gawain itinagda, punong-puno ng gulo at balisa, isip at puso natin, hindi punong-puno ng pasasalamat. Alam niyo mga kapatid? So, God in you put us in God's will. Isa sa bunga at kapangyarihan ng ating pagpapasalamat, ilalagay tayo sa kalooban ng Diyos at pinananatili tayo sa kalooban ng Diyos. Alisin natin ang buhay natin sa kalooban ng Diyos. Puputaktihin tayo ni Satanas. Lahat ng problema, salot, sumpa, ibabalik ni Satanas kasi walang na sa kalooban ng Diyos. Alam niyo kung bakit hindi tayo magapi ni Satanas? Pag nananatili ka sa kalooban ng Diyos, pag ikaw ay tumatayo sa salita ng Diyos, pag pinamumuhay mo ang Kanyang salita, nananatili ka sa kalooban ng Diyos. At ang kaaway walang magagawa sa mga anak ng Diyos na nananatili sa kalooban ng Diyos. Naisahan ni Satanas ang maraming Kristiyano pag wala sa kalooban ng Diyos. Di ba kayo mga balik? Umpisahan ninyo sa pagpapasalamat. Isang tanda na kayo ay nasa kalooban ng Diyos pag tayo'y lagi nagpapasalamat sa lahat ng pagkakataon. Mabigat na sa iyo magpasalamat, kapatid. Problema na sa puso natin. Kahit lang sa dalawang tao, kapwa-tao natin, ang daming malasakit at nagawang mabuti sa iyo ng tao, sino man yan. Pero ang tanong, napasalamatan mo na ba siya? Hindi, Pastor, talagang gusto niya gawin sa akin to, bayaan mo siya. Pero hindi mo pa nagawang papasalamatan. Kung ang taong mabubuti at gumagawa sa iyo ng mabuti, hindi mo mapasalamatan ng tama, paano mo maibibigay ang tamang pasasalamat sa Diyos? Di ba tayo mga kapatid? Parang ganun din yan sa Corinthians. Kung sinasabi mo iniibig mo ang Diyos pero hindi mo nakikita, tapos ang kapatid mo na nakikita mo, hindi mo maibig, sinungaling ka. Kung hindi mo kaya magpasalamat sa mga tao na nagmamalasakit sa iyo kung bakit buhay ka pa, mga tao ginamit sa iyo kung bakit nandyan ka, mga tao kamag-anak mahal sa buhay kung bakit ka nagtagumpay, kung yung mga yan hindi mo napasalamatan, hindi mo rin maibibigay ang tunay mong pasasalamat sa Diyos. Alam niyo, sa taong hindi marunong magpasalamat, anong tawag sa kanya? Walang utang na loob. Sakit yun pag naririnig natin sa atin at sa ating sasabihin. Ayan si ano, ang dami ng tulong na kamit sa akin yan, ang dami mo nang ginawa dyan, hindi man nanunumba. Pero sasabihin niya sa iyo, walang utang na loob yan. At pinag-uusapan ka kung ano ka at sino ka,
ang apelido ng pangalan mo, walang utang na loob. Di ba kayo mga kapatid? Gusto nyo bang marinig sa inyo yun? Ang salitang wala kang utang na loob. Katumbas na rin yan ang isang uri ng ugali ng tao na higit na mayabang arogante na walang pakialam sa Diyos. Pag nasabihan kang walang utang na loob. Kapatid, gawin natin ito. Manatili tayo. Pangatlo, sabi, God in you draw us to God. Ang pagpapasalamat daw hindi lang nagpapanatili sa kalooban ng Diyos, kundi talagang naglalagay sa atin sa kalooban ng Panginoon. Lucas 17:17 verse 19 and 19. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala pang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito. Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Alam mo kapatid, alala ko po nung tayo ay nag-ordain, nag-appoint ng mga bagong leader. Ang dami pong nakaluhod dito, mga nakaputi. At binabasbasan namin ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi ako nagkamali, more than 20. Correct me if I'm wrong. Asa na kaya yung iba? Nandito pa ba yung mahigit 20 na yun? Alam niyo, ang Diyos naghahanap. Kasi lahat na lumalapit sa Kanya, hindi niya binibigo. Pero naghahanap siya. Di ba 10 yung pinagaling ko? Bakit isa lang yung nagpasalamat? Bakit isa lang yung mulit? Maraming tao na kapag na-meet natanggap na yung kanyang hinihingi, wala na. Ang dali na makalimot at di na magawang bumalik at magpasalamat sa ating Panginoon. Nakakalungkot, sa 10, isa lang ang marunong magpasalamat. Sa pamilya natin mga kapatid, nabilang niyo ba? Nakita niyo ba kung sino may puso mapagpasalamat? Napaka-appreciate ko sa lahat ng bagay. Alam mo yung galing napaka-appreciate ko na simple lang ginawa ko, simple lang yung parabagang effort na binigay mo sa kanya, pero kung magpasalamat siya, gano'n na lang. May tamang tono ng puso ang taong napakabilis mag-appreciate ng mga bagay-bagay. Ito yung hindi madidisip ng kasakiman. Ito yung hindi masisilaw ng kahit akma. Kasi kaya niyang kilalanin at timbangin ang mabubuting bagay ang ito'y ipagpasalamat sa tao para sa Diyos. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus, nasaan ang siyam? Walang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito. Sakit isipin. Yung dayuhan pa hinagbalik para magpasalamat sa Panginoon. Alam mo mga kapatid, kung kukwentahin lahat ng ginawa ng Diyos sa atin, nakakahiya. Yun lang ikaw ay nasa isang tiyak na aksidente pero hindi ka talaga na-aksidente. Hindi mo na kayang bayaran yun. Yun lang hindi nyo alam na maraming tao na nagpapalak sa atin na patayin tayo pero hindi nangyayari. Hindi na natin kayang bayaran yun. Yun lang sa bawat araw, ang bawat pamilya natin ay nakatakdang masira at mawasak dahil sa pakanan ng kaaway, pero hindi nangyayari, hindi nyo kayang bayaran yun. Alam mo kapatid, ang sarap gisingin ang ating mga sarili sa lahat ng kabutihan na ginawa ng Diyos para maintindihan natin kung paano dapat pasalamatan ng Panginoon. Hindi sa simpleng awit, hindi sa simpleng salita, hindi sa simpleng galaw, kilos o anumang bagay. Hindi sa nilalaman ng puso mo dahil naintindihan mo ang kabutihang ginawa ng Diyos sa iyo at sa pamilya mo, sa iglesyang ito, sa bawat taong minamahal mo. God, did you draw us to God? Tandaan natin mga kapatid, sa tuwing tayo nagpapasalamat, lagi tayong nilalagay ng Diyos at ilalapit ng Diyos para sa Kanya. At ang Diyos ay hindi tumidistansya sa mga taong mapagpasalamat sa Kanya.
Bagaman minsan naghahanap ang Panginoon, nasaan ang mga taong ito? Nauuhaw ang Diyos sa pag-ibig at pasasalamat. Pero salamat sa isa na ito. Kahit pa paano, yung pagka-disappoint ng Diyos ay hindi ganoon kasakit. Kasi may isang nagpasalamat. Doon sa 20 plus na in-appoint, salamat. Mangilan-ilan lang nawala. Ang ilan ay nagpatuloy. Kabaligtaran ng porsyento dito. Amen? Ibig sabihin ng iglesia nito, malusog. Palampakan natin ang ating buwan ng Diyos. Meron lang talagang inaalis. At ang Diyos ang nag-aalis, hindi ako. Kahit kailan mga kapatid, sa tagal kong nagpapastor dito, wala akong inalis na sino mang member dito. Ang Diyos ang nag-alis sa kanila. Ayaw ko man, pero may kaparaanan at paraan ng Diyos. Dahil nakikita ng Diyos na marami lang itong masasaktan. Alam ng Diyos na makasusuwag lang ito ng mga tupa. Alam ng Diyos na hindi ito makakatulong para lumago at dumami ang church o ang iglesia. Siya ang gumagawa ng paraan. Then, number 4, God give you defense, faith. Yun daw pagpapasalamat ay nagpapalalim ng ating pananampalataya. Sabi ko kanina, ang hilig kong mag-claim, pag nananalangin ka kay Lord ng ganito, ng ganyan, praise the Lord, walang masama doon. Pero ganun din pa kalalim ang iyong pagpapasalamat kapag natanggap mo na ito o hindi mo pa natatanggap. Kasi ang pakinabang ng Diyos, kaya yung gamitin ko sa salitang pakinabang, ang ikinagagalak ng Diyos sa lahat ng mga bagay na pwede natin